Hello, update ko lang po kayo dito sa dinagdag ko controller kasi marami nagtatanong sa mga nababasa ko sa mga Facebook, sa YouTube na kung paano magkaroon ng double Mr. Power na 63 amperes na controller. Ngayon, ang balik tinatanong nila is kung pwede sa dalawang controller ay isang solar, kung po pwede. Ang katotohanan po nun is hindi po pwede yun. Hindi siya gagana. Nasubukan ko na yun dyan. Hindi siya magcha-charge. Meron siyang lalabas na indicator, pero yung charging niya hindi lalabas. Walang lalabas na charging. Ang ginawa ko dito, bali tatlong panel ko. Yung isa ito is dalawa, tapos ito isa. Bali ang panel ko ay 275 watts, 32 volts. Tapos dito dalawang ganon. Ngayon, ang ginawa ko dito sa isa, ay naglagay ko ng isang solar dito, isang piraso lang. Tapos dito dalawa, ginawa ko siyang parallel. Ngayon, kaya pinarallel ko siya para mas mataas yung output niya. Pero pagka ginawa kong series is ito, maging ganito siyang itsura niya. Pero ang ginawa ko dito, para gusto kong mag-charge siya, para mas mabilis ma-charge yung battery ko, kasi hindi ganun kabilis mabilis ang araw sa amin dito. Ngayon ito, bali nag-join sila, kaya mabilis siya mag-charge. Ayan, mag-charge siya. Yun, ito yung charging ko na pumapasok sa battery, 13.6. Ang oras pa lang ngayon ay 11:26, pero per charge na siya. Ayan. Tapos ito naman yung aking AC breaker na meron generator, may auto switch at saka breaker. Ito breaker sa generator, ito breaker sa solar ko. Ayan, naka-on siya, balito siya umilaw. Ngayon pag binuksan ko ito siya, mag-automatic to, magpapalit to, pupunta to sa generator. Ayan. Tapos meron ako monitor kung ilang watts yung pumapasok, kayong lumalabas, at saka yung kinakain ng kuryente ng aking appliances. Bali dito sa bahay namin is 100% na solar system na ang ginagamit ko. Hindi ako gumagamit ng kuryente or hindi ako nagbabayad ng kuryente. Talagang solar siya. Tapos anong pinapagana ng solar system na to? Bali ang pinapagana ng solar na to is aircon, tsaka mga electric fan, TV, yung mga gamit talaga sa bahay na pang araw-araw, tulad ng wifi, ganyan, TV, electric fan. Yung aircon, kung etong aircon, itong setup na to, kung gagamitin mo sa araw, siguro kahit magbukas ka ng 9 AM hanggang 5 AM pwede siya. Pero pag sa gabi at hindi nyo ginamit sa araw to, yung kung aircon lang ang papaganahin natin, tumatagal siya ng 4 to 5 hours yung battery na yan. Yung battery na ginawa ko. Ito, ang battery ko is 32650. Dati kasi ang battery ko is yung pang battery ng truck na 2D. Ngayon, yung 2D na yon is hindi siya tumatagal kasi nga malakas akong gumamit ng kuryente. Pero itong battery ko, almost 3 years na yata itong battery na to. Hanggang ngayon, wala pa rin siya bumibigay. Hindi pa rin siya bumibigay. Meron lang ako ditong breaker, tapos active balancer, BMS. Kaya lang yan. Pero yung BMS ko is dinual ko lang siya para mabilis. Kung nakikita nyo, dual 100 amperes po to, 100 amperes, naging 200 siya kasi nga marami po siyang battery para mabilis siya mag-charge. Ayan, kasi pag isa lang medyo parang matagal siya. And then pagka binuksan ko yung aircon namin, is nagsha-shutdown yung inverter ko kasi malakas humigop ang aircon ko, plus yung
Jetmatic ko. Diyan ko pinapagana, pero hindi ko pinagsasabay yung aircon at saka yung Jetmatic. Pwede siya, pero nahihigop yung mabilis siya malobat. Pero kaya ginagawa ko, aircon lang. Pag aircon lang. Pag Jetmatic. Pero may gumagana pa ng mga electric fan doon, tulad ng mga TV, pwedeng sabay yon. Medyo mahina pa tong battery ko kasi masyadong expensive tong battery ganito. Ang battery kasi nito ngayon is 135 isa per peraso. Ngayon meron ako dito, ang pagkakalam ko dyan is meron akong 197 or mga 190 ganun. Hindi ko na nakalimutan kung ilang piraso yan, pero parang nasa ganun siya, kung magto 200 na yan. Ngayon may mga slot pa ako na available pa dito. Ngayon dadagdagan ko pa siya para mas matagal siya malobat. Ngayon balik tayo dito sa may controller na yan. Yun nga, marami nalilito kasi dyan yung ginagawa, dinudual nila yung kanilang controller na tapos isang panel lang. Hindi pa pwede yun kasi hindi talaga siya mag-charge. Kaya ang gagawin nyo, kung halimbawa meron kayong 5 panel, gawin yung 3 panel sa isa, tapos 2, tapos ipag-wiring nyo pagdating sa breaker, kahit mag-join na sila doon sa breaker, mag-join na lang dito sa breaker ng solar papunta doon sa battery, pwede yun, mag-charge siya nang walang problema. Wag lang yung isang panel, 2 controller, hindi pa pwede kasi marami nagtatanong dun marami nalilito, ganun. Pero ito kasi ginawa ko to, yung sa akin parallel, kasi nga feeling ko mas mabilis mag-charge si Mr. Power pag ganun kaysa sa series. Parang natatagalan ako sa series, kaya ginawa ko siya parallel ko na lang, ginawa tong isa kasi isang panel. Bali ayan, meron akong charging dito na siguro nasa, wala kasi akong para malaman kung ano yung charging niya, pero para sa akin mabilis mag-charge yung doble kaysa sa isa. Dati kasi isa lang to, ngayon medyo parang natatagalan ako sa charging niya. Nung dinalawa ko, oras na pumutok yung araw is nag-charge na ng mabilis, plus nakakapag-easy ako agad ng maaga, or nakakapag-paandar ako ng generator mga alas 8 pa lang o alas 9, depende sa pasok ng araw, is nakakagamit na ako na gano'n ng mga heavy appliances na gano'n. Kaya itong setup ko is kung tatanungin kung kayang tumagal ng 24 hours, kaya naman siya, pero depende pa rin dun sa ginagamit nyo. Kagaya ng sinabi ko, yung aircon, kung gagamitin nyo ng aircon lang, tatagal siya ng 4 to 5 hours lang yung aircon. Ngayon, pero pag sa araw nyo ginamit yun, pwede nyo siyang gamitin habang may araw siya, pwede nyo siyang gamitin hanggang alas 5. Minsan umaabot pa ng 7 yun na kuryente. Ngayon, tatanungin nyo, paano pag nalobat ka? Binubuksan ko yung generator, nagpapakarga lang ako ng halagang 250 na gas sa generator. Kaya nyo nang i-port charge yung battery ko to sa pamamagitan nitong inverter ko to. Kasi dual to Yung mga nakakakalam, alam nila to. Yung inverter na to is kaya mag-charge niya ito. Dual siya. Pwede siyang mag-charge, pwede rin siyang magbato ng kuryente. Bali, ito yung input niya. And yung mga nakakaalam na nito, ito yung input niya, habang nagsusupply sa buong bahay ko, nagcha-charge naman siya. And then pag namatay yung generator ko, automatic magsuswitch ang solar, kaya hindi ako nalolobat. Kaya yan, kahit na umaraw, umulan, kahit isang buwan na basta may generator ako at saka gas, hindi ako nalolobat. Kaya lang yung gusto kong i-share sa inyo, kasi dati hindi naman ganito yung setup ko. Dati maliit lang to, ngayon unti-unti lumalaki na. Medyo talaga sa totoo, medyo nakaka-addict siyang magbuo. Kaya lang yan, medyo magulo yung wiring ko. May mga nakalabas pang breaker kasi tag dito, kulang pa ako sa budget. Yung mga ayun, yung kuryente ko papunta sa bahay, yung solar, generator, sama-sama medyo hindi pa siya maayos kasi medyo busy pa at
naguguluhan. Pag may pupunta sa akin, naguguluhan sila dyan sa wiring ko, pero ako kabisado ko yan. So yun lang, magandang araw sa inyo. Sana may natutunan kayo dito. Kung meron kayong katanungan, pwede po kayong mag-comment sa aking YouTube channel or TikTok. May mag-upload ako dito sa about dito. Basta yun nga lang, medyo matagal-tagal na ako hindi kasi nakakapag-upload. Pero tong solar na to is meron na tong 4 na taon. Itong mga to, 4 na taon na to. Yung battery ko is may mga 2 years na to. Ito 1 year na to. Kasi yung iba kasi, yung unang setup ko is pinagpapalitan ko na yung mga luma, yung maliit pa kasi yung dati setup ko. Ngayon medyo palaki ng palaki. At saka kagandahan kasi sa mga ganito, pwede kang mag-setup ng paunti-unti. Upgrade ka ng upgrade, pwede. Katulad ng itong battery na to. Kaya ito yung napili ko yung battery na to. Kasi, halimbawa lang, may nasira 1 peraso, pwede natin palitan. Pwede natin siyang, halimbawa, itetester ko siya. Ngayon, may sirang isa. Order lang ako yung Shopee, na nag-135. Makapalitan ko na. Kaya okay itong battery ganyan. Pero may mas mahal pa dyan na battery, pero masyadong mataas na yon, hindi na kaya ng budget. Pero ito okay naman ako dito sa 32650 battery. So yan, maraming salamat. Sana paki-like na lang po aking YouTube channel, tsaka papalo natin po. Salamat po, thank you.